Dear Lady Love TV, Magandang araw. Ngayon ay panibagong kwento ang aming ihahatid kung saan sa mundong ito, iisa lamang ang sigurado. Yun ay ang pagmamahal na iniaalay natin sa isang tao. Ngunit dumarating nga ba ang panahon na parang pinaglalaroan tayo ng tadhana? Tunghayan natin sa kwentong pinamagatang Born to Love My Enemy. Tunghayan natin ang unang bahagi. Pakiramdam ni Aika ay tumaas hanggang anit ang kanyang mga kilay sa eksenang nadatnan sa open-air kitchen and bar na pinuntahan. Nasa entrance siya at pinapanood ang pakay na lalaking nakipag-usap sa dalawang babae na nakaupo sa usual table nila. Siya ang katagpo ng damoho pero iba ang inaasikaso. Napabuntong hininga siya. Gawa yata sa chick magnet ang hinayupak na todo ang ginagawang pagngiti sa mga nanlalandi rito. No wonder, hindi siya naalalang i-text ng lalaki para alamin kung nasaan na siya. Busy pala ang Hudyo. Lalo pang pumaasim ang mukha niya nang tig-isang hinaplos ng dalawang babae ang mga braso ng Judas. They were laughing and looking at him as if he was saying was completely riveting. Makapagsuggest nga mamaya kung saan pwedeng bumili ng common sense ang dalawang to, aniya sa isip. Inayos ni Aika ang pagkakasukbit ng messenger bag sa balikat at naglakad patungo sa mesa ng mga ito. Hi honey, masigla niyang bati na ikinalingon ng tatlo. Dali-dali siyang lumapit sa binata at hinalikan ito sa mga pisngi. Nagulat na napatingin sa kanya si Jackson. Hi honey. Mabilis niyang pinasadahan ng tingin ang binata at milulagatan ito. Maya-maya na niya papansinin kung gaano ito katakam-takam sa suot na simpleng black long-sleeved, faded blue jeans at Converse shoes, his usual get-up. Si Jackson, one of the most sought-after bachelors in town, at inis siya rito. Inis na inis. Hinila ni Aika ang upuan sa tabi ng binata at doon pumesto. I'm sorry, I'm late. You wouldn't believe kung gaano kahaba yung traffic. Oh, new friends? Kunwari ay nabigla niyang pansin sa dalawang kalandian. Or kakwentuhan nito. In all fairness, magaganda ang mga babae. You're Aika Mendez? Sabi ng isa sa mga babae. Napansin niya ang palihim na pagsisikuhan ng dalawa. Pinigilan ni Aika na itirik ang mga mata. Sanay na siya sa mga tao na kung makatingin sa kanya, ay parang galing siya sa outer space at nagbabakasyon lang sa Earth. She could not blame them. She was the daughter of Henry Mendez, founder of the billion-dollar empire, and the American socialite, Liza. She could spend millions in next minute and not give a damn, but she would not. She did not want her family name to validate her. Siya na mula sa ang kanilang palasuot ng Prada, Chanel, Gucci at kung ano-ano pang mga branded na damit ang natatanging may sikmura para magsuot ng ukay-ukay. Pagtawanan na siya ng mga tao, lalo na ang dalawang kaharap. Kiber niya, Zologs na akong Zologs. At least, isa siyang Barbie, mini-me. Maraming salamat sa jeans mo, mami. Yun nga lang, mini nga siya, as in miniature talaga. Note to self. Set an appointment for limb lengthening in California. ASAP. Ano ba kasi yung nangyari sa lipunan at ang level ng beauty at hotness na ang naging batayan ng social standing? Kapag ako ay naging presidente, ipapadeport ko ang lahat ng mga Malabiansay at Britney Spears ang ganda sa Mars. Pero, in the meantime, nginitian ni Aika ang dalawang babae na malapitan pala ay halatang, Thank you, Doc, ang drama. Girls, would you mind kung hihiramin ko muna ang boyfriend ko? May private lang kaming pag-uusapan. Boyfriend? Jackson mouthed. Clueless ang tinging ibinigay sa kanya. Nagtaas pa ng isang kilay ang impakto na ginaya naman ng dalawang impakta. Hindi naman siya takas sa mental hospital, pero iyon ang klase ng tinging ibinibigay ng mga ito sa kanya. Mukhang hindi convinced ang dalawang babae sa pagiging pretty little liar ni Aika. Ngit-ngit siya. Women, bakit imposible bang magpunta sa kagaya niya ang katulad ni Jackson? Ang ganda ko kaya?
na out of stock lang yung height ng gawin ako ni Lord. Nagtaas na rin siya ng isang kilay. Aba, pang Hollywood. Ang acting talent niya. Kayang-kaya niya makipagsabayan kina Meryl Streep at Jennifer Lawrence kung gugustuhin niya. Hindi nagbago ang reaksyon ng audience ni Aika. Hindi yata na-gets ng dalawang babae na gusto na niyang mag-disappearing act ang mga ito. They stared blankly at her, waiting for the punchline. And so, she delivered. Okay then. Masaya niyang pinagsalikop ang dalawang kamay at binalingan si Jackson. So, sweetie pie, galing ako sa family doctor natin kanina. Negative ako sa test. That's a bummer for you though. Mahirap magkaroon ng herpes kaya dapat bukas na bukas din magpa-check up ka na. Pinigilan niya ang matawa nang mabilis pa sa utot na nagpaalam sina Bimbo number 1 at Bimbo number 2. At kumakahog na lumayo. Sinabi na kasing private ang pag-uusapan. Jackson shot them a sympathetic look before smiling back at her. Pumapalakpak. Wow, bago yun ah. Ilang Oscar trophy na yung nasa kwarto mo. Napailing si Aika. Hindi pinansin ang sarkastikong komento ng binata at dinampot ang isang menu. Akala ko pa naman may taste ka pagdating sa flings mo. Tumaas ang isang kilay ni Jackson. Jealous? Inismira niya ang binata. Hindi pinansin ang pakislap ng kulay tsokolate nitong mga mata na nakatitig sa mukha niya. Tulad niya ay half American, half Filipino rin ang binata. Nasa iisang circle ang mga pamilya nila. Una niya nakilala si Jackson noong college. In every school, there was that one guy who got to rule it. And Jackson was that guy. Transferee lang ito, galing Los Angeles. Pero agad na hinangaan ng lahat. Isa itong stereotypical rich boy. He had the best designer clothes, car, highlighted hair and devil-may-care attitude. Ang binata ang kanilang resident bad boy. Suwak na suwak ang fes at machong-macho ang dating ng mga malahiganteng lalaki. Jackson had a natural magnetism that made people flock to him. Everyone wanted to be with him. Even his enemies always had a grudging respect for him. He was a fierce and loyal friend and that alone earned him respect from everyone. Nag-umpisa ang story nila tulad ng mga cliché teenage school love stories. Ang cool at hottest bad boy in university at ang girl na mas simple pa sa isang simpleng linya ay nagkabungguan sa hallway, nagkauntugan ng sabay yumuko para damputin ng mga nakakalat niyang gamit, nagkatitigan. And cue music. I see sparks fly whenever you smile. Noon nila formal na nagawang magkakilala. Tulad ng mga napapanood sa sinihan, mabilis silang naging close. And before Aika knew it, she was falling for Jackson, fast and deep. He was her first real kiss. Araw-araw ay may inilalagay itong post-it notes sa kanyang mga gamit o sa loob ng kanyang locker na palagi naghahatid ng hindi mapuknat-puknat ng ngiti sa kanyang mga labi. Ang ilan sa mga iyon ay, "Eat less sugar. You're sweet enough already," na natatagpuan niya sa pint ng in-order niyang meriendang ice cream o kaya ay nung nasa school library sila at dumaan ang binata sa likuran niya at may mabilis na idinikit na note sa libro niya na nagsasabing, "So, to tell me, do you forget butterflies in your stomach whenever you see me?" Naging mag-MU sila. Ang matagal na pananahimik na love calculator ng Flames Hope ay ibinulabog ni Aika. Maging ang garden ng kanyang mami ay muntik-muntikan na ding naging biktima ng kanyang addiction. Sa he loves me not. Feel na feel niya noon ang haba ng kanyang hair dahil sa mga atensyong ibinibigay ni Jackson sa kanya. He was a heartthrob known for breaking a lot of girls' heart, but with her, he was the gentlest person he had ever known. Maalalahanin, romantic, thoughtful, palabiro at sentimental. Tulad ng karaniwang babae, umasa si Aika, kaya ganoon na lang ang pagtataka niya nang tumigil si Jackson sa pagbibigay ng mga love notes. He became out of her reach. Ilang araw pa ang lumipas, ay nabalitaan na lamang niya may exclusive girlfriend na ang binata. Ang pagsintang pororot niya ay nauwi sa wala. Ang MU nila ay isa palang sobrang laking maling ugnayan. Putya. Ang closeness nila ni Jackson ay napunta sa pagyayabangan. Frenemy, so to speak.
Pero ang pinakamasaklap, ang pusong ibinigay niya sa binata ay hanggang ngayon, hindi niya mabawi-bawi. Hindi alam ni Aika kung saan biglang kumaliwa at naging dead end ang romantic ride nila ni Jackson. Walang komprontasyong nangyari. Basta ang alam niya, she was just another notch in his belt. Hinayaan na lamang niyang maging malabo ang ending ng malabo nilang kwento. Looking at it now, pagkatapos ng 4 na taon mula nang mapornada ang love story nila, Aika found it quite funny how both of them could not leave each other alone. Siya ang unang umiiwas pagkatapos mabasted ang palaasa at ambisyosa niyang heart. Pero siya, hinayaan ni Jackson. Somehow, he was always around her, becoming an unfortunate constant fixture in her life, though she did not want him there. Kaya hinayaan na lamang ni Aika ang binata na manatili sa kanyang buhay. Dahil, at least, ngayon ay alam niya na kung anong relasyon mayroon sila. Nakapag-move on na siya. Still moving on. Pagtatama ng isip ni Aika. Nasa 80% ka pa lang. Aminin, the attraction would always be there. At least for her. At kahit may hindi matanggal-tanggal na tensyon sa pagitan nila ni Jackson, dinadaan na lamang niya iyon sa mga pang-aasar. After all, they were the best of frenemies. So, umpisa ni Jackson, bakit mo ako niyayang mag-date? Nahintakutang tinapunan ni Aika ng tingin ang binata. Okay ka lang? Hindi to date, no? Hindi umimik si Jackson. Tinitigan lang siya. Nailang naman siya. Let's order? Basag niya sa katahimikan. Tinawag niya ang waiter at sininyasan itong lumapit ng mabilis. Kailangan niya ng distraction. Unang umorder si Jackson. Yung ahibelt lang, yung chocolate shake sa akin. Pakisabi sa kitchen na allergic siya sa shellfish. Mabilis niyang sabi sa waiter. Parang natouch namang tiningnan niya si Jackson. So, there be careful. Opo ma'am. Tila nalunok ni Aika ang sariling dila nang makita ang nakakalusaw na pagtitig ni Jackson sa kanya nang sulyapan niya ito. Diba? Inis ka sa taong yan. Ilang beses mo nang pinagbantaan ng buhay niya. Paalala sa kanya ng isip. But concern na concern ka ngayon sa health niya. Binawi na lamang ni Aika ang tingin at ang waiter ang pinagtuunan ng pansin. Give me 4x4 burger. Slap on some bacon and it. Extra large fries, onion rings. And while you're at it, slide up a chili dog, a pecan pie, a chocolate shake and ice cream for dessert. Kakailanganin pa ni Aika ng maraming pagkain para ipasak sa kanyang bunganga. Sakaling sumpungin na naman siya ng katangahan at makapagsabi na naman ng malaking clue. Nagsasabing I care for you. You idiot. Kay Jackson. Nang makalayo ang waiter ay binalingan siya ng binata. In all seriousness, are you suffering a bad case of tapeworms? Ano yan? May alien ba sa loob ng tiyan mo? Dinutdot pa nito ang pispis niyang tiyan. Where do you put all that food? In my stomach. Are you planning on hibernating or something? Sa dami na kinakain mo, how come that you don't weigh 400 pounds? Kung makapagsalita ka, akala mo. Na-offend niyang sabi. Nakalimutan mo na yatang ikaw yung nanalo sa isang eat-all-you-can contest dito noon. First of all, hindi ako kagaya mo na kumakain ng ganoon karami every meal. Napilitan lang ako noon. You dared me to win the contest and I did. Pangalawa, isa kang tambilina. Isang malaking milagro na hindi ka pa nagiging giant hot air balloon dahil sa katawan mo. Itinirik ni Aika ang mga mata. When did you become such a girl, Jack? May sumilay ng ngiti sa mga labi nito. The classic gay jokes. Hindi ko papatulan yan dahil alam kong gusto mo lang na halikan kita. Wish mo lang. Asa ka. Ganti niya. Only God knows where that mouth has been. Nagsiselos ka na naman. Tukso ni Jackson. Aminin mo, nagsiselos ka kapag iniisip mo kung sino yung latest na babaeng nakatikim sa mga labing to. Anito at ngumuso pa. No, I'm not. Defensive na sabi ni Aika. Bakit ba obsessed ka sa pagsasabing selos na selos ako sa mga babae mo? Because you are acting like one. Madali lang akong kausap, Aika. All you have to do is ask and I'll give you the best kiss you'll ever experience in your life. Tumagilid ng upo si Aika para maka-face to face ito. Ang hangin mo rin, no? Ang daming lalaki dito sa universe. Ba't gugustuhin magpahalik sa'yo? He flashed her at a ridiculous, adorable,
boyish grin of his. Muntik nang mapatulala si Aika. May lahi yatang vampira ang Mokong dahil may isa itong pangil na in her opinion, lalo na kakapagpadagdag sa sex appeal nito. Maraming ang lalaki pero ako lang naman ang pinapangarap mo. Anyway, may point ka. Dream on. Asik na lamang niya. Grateful na dumating na yung order nila. Lumuwang ang ngisi ni Jackson. I always do. Naulinigan niyang bulong nito. Don't read much onto it. Sermon ang isip ni Aika sa kanyang puso. Nagsimula na silang kumain. So, hihintayin ko bang matapos itong last supper ko bago mo sabihin sa akin kung bakit? I need you to do me a favor. Here it goes. Kung may ibang choice lang sana siya, mas pipiliin niyang mag-skydiving ng walang parachute kaysa ang humingi ng pabor kay Jackson. No. Iiling-iling nitong Saad. No, hindi mo pa nga naririnig kung ano yung sasabihin ko, tumatanggi ka na agad. Kastigo niya. No, pinandilatan siya ni Jackson. I don't do one night stand with girls named. Oh, allergic ako sa species niyo. You're so funny. Nakakalokang tawa ni Aika. At marahang tinapik-tapik si Jackson sa balikat. Alam mo, sa future, kapag inatake ka ng shellfish allergy mo, alam mo na kung sino yung salarin. Easy ka lang. There's no need to get violent, Aika. Naiintindihan ko namang lahat ng babae na pupunta sa menopausal stage. And you'll get through this. Gigil na sinuntok ni Aika ang balikat ng binata. Gusto mo na yatang mawalay ang little Jackson mo sa katawan mo. He maliciously grinned at her. Humugod siya ng malalim na hininga. Off topic na tayo. Simula uli niya. Ang hihingin kong favor sana sa'yo ay, gusto mo ako magpanggap na boyfriend/fiancé mo? If possible, sa darating na kasal ng isang high school classmate mo na gaganapin sa Baguio next month. Tama? Right. Parang timang siyang tumango. Paano mo nalaman? Jackson grinned, biting on his burger. Drix. Banggit nito sa isa pa niyang frenemy at tumango sa direksyon ng parking lot ng resto. Nang lumingon si Aika roon, sure enough, nakita niya ang taong binanggit ni Jackson. Hindi na siya nagtaka kung bakit naroon. Si Drix. Ang open resto na yon, ang outplace nila nung mga college students pa sila. Pumuntong hininga si Aika. She sardonically waved back at Drix who was probably waiting for his hot date. Great. Ichinismis na pala siya ng taong mismong nagsuggest na gawin niya yung fake boyfriend si Jackson. Taksil. Just how pathetic was she? Malamang, last week pa siya pinagtatawanan ni Jackson dahil sa cheap at medyo carny ang plano. Saang pelikula mo naman napulot itong original mong plan, Aika? Ngising-ngising tanong ni Jackson. The proposal. The fake fiancé? Oh no, I know. The wedding date. Pinagkaitan niya ng pagkakataon at pinaningkitan niya ng mga mata ang binata. Tell me, nakapili ka na ba ng barong na isusuot mo sa burol mo? Tumawa si Jackson. Ano ba kasi ang nakain mo at sa dinami-rami ng lalaki dito sa universe, ay ako pa yung napili mong gawing miserable ang buhay. Nakikipag-date ka naman, di ba? How about your real boyfriend? Siya na lang yung yayain mo. She glared at him, her eyes turning into slits. Nagulat si Aika nang bigla itong humagikik na parang bata. Ang totoong tunog ng tawa ng isang tiyanak. I forgot Andy dump you. Tila tuwang-tuwang sabi ng hinayupak. Pinanood ni Aika ang patuloy na paghagikik ng walang hiya. Ang binata ang dahilan kung bakit siya hiniwalayan ni Andy. Ang nobyo niya na halos isang taon. Jackson was always between them. Annoying and pestering Andy to no end. Like tomato sauce on a plate of spaghetti, Jackson was everywhere. Hanggang sa tuluyang napuno si Andy at iniwan si Aika. May theory ako, sabi ni Aika. Ano? Sa tingin ko, bored ka na sa buhay mo kaya patuloy kang gumagawa ng kasalanan sa akin. Don't worry, konting-kunti na lang, malapit na kitang lasunin. Lalong lumakas ang hagik-hik ng binata. Wala na yatang masasama pa sa masamang tinging ibinigay niya rito. Huwag mong sabihin galit ka pa rin sa akin dahil ipinagpalit ka ni Andy sa iba. Jackson scoffed. That guy doesn't deserve you. Hindi kanya kayang ipaglaban. You're better off without him. Unlike you, bastard. May plano ako sa buhay ko. Gusto ko ring magkaroon ng asawa someday. Have some cute kids. Cute kids? Believe me, Aika. Kapag si Andy ang naging asawa mo, malayo sa pagiging cute ang magiging baby nyo. Kumindat si Jackson.
Para sa kaalaman mo, mas malayo ang 1,001 paligo ang gandang lahi mo kaysa sa lalaking yon. Nagpapahiwatig ba ang binata sa kanya? Nababaliw na ba siya kung aaminin niyang nakakaramdam siya ng mumunting kilig sa sinabi nito? Off topic na naman. Focus, Aika. Kapag napapayag mo na si Jackson sa plano mo at natapos ang pagdalo mo sa kasal, nagaganapin sa impyerno, pwede mo nang planuhin kung gaano at paano matitigok tong higanteng peste sa buhay mo. Hey guys! At ang alalay niya, napatingin si Aika kay Drix na bigla itong sumulpot sa tabi niya. Ano nangyayari sa'yo? Puna niya sa namumula nitong pisngi. Oh God! Kasalo ko na ngayon sa pagkain ng prinsipe ng mga Judas at hari ng Diablo. Nasaan ang hot date mo? Dagdag pa ni Jackson nang naupo ang kaibigan.